Ito namang ikukuwento ko sa inyo is yung limited ko lang po na kaalaman back then as junior officer sa 602nd Brigade. Pagkarating ko sa brigade noong 2012, ako yung naging S2 at the same time S7. Actually, sa totoo lang, pinagtatawanan nila ako kasi ngayon sila nakakita daw ng S7 na S2 pa. Tapos ginawa akong spokesman ni General Tumaro at that time. Pero ang sabi naman niya sa akin, mas maganda yan. And na-realize ko nga na mas maganda nga na S2 ka, ikaw yung S7, spokesman, mas alam mo yung kwento. Mas alam mo kung paano i-address yung situation. Alam mo kung paano ilatag yung... Kasi alam naman natin, pag nagsalita tayo, may mga purpose lahat yan. Binibigay natin yung facts. At the same time, gusto natin na makatulong sa mission natin. So, as S2, malawak yung kalaman mo pagdating sa area mo. Kaya, hindi ka nila pwedeng bulahin kung ano man yung gusto nilang iparating. Yun nga lang, dahil nung nag-S2 ako, tapos, advice ni sir na i-release mo na yung S7, mag-S23 ka. So, nag-S23 ako. Kasagsagan naman ng kainitan ng yung dati kasi ang tawag yan is Comprehensive Agreement ng Bangsamoro. So, at the height ng mga exploratory talks sa Malaysia, parang naging routine na. May mga series of harassment, sa mga detachment. Eto, parati to siya. Every time may exploratory talks na mangyayari. Uhupa lang to pag matapos na yung talk. So, yung iba nga, wala naman tayong proof. Pero yung iba nag-speculate na baka nga part ng leverage o kung ano. Pero ganun pa man, ang challenge namin sa 602 ay kahit ano pa man yan, wala tayong pakialam dyan. Ang sa atin is to secure yung area natin dito sa 602. Kahit anumang kahinatnan ng talks na yan. Pero ang isang may share ko lang na magandang kapulutan ng aral is yun nga, yung maturity ng mga officers natin. Especially yung mga nasa cutting edge. Yung mga platoon leaders at company commanders natin. Remember, konting maling desisyon o action ng mga platoon leaders natin o company commanders natin, ito ay maging mitya ng mas malaking gulo. So, halimbawa, sa mga checkpoints natin, matitest yung maturity ng mga officers natin even yung senior NCOs. Pag hindi naayos o hindi naturuan ng maayos ng mga senior officers din. Kasi nag-checkpoint ka, may dumaan na MI ngayon na naka-uniforme. Kung medyo utak pulbura ka, di pinutukan mo na agad. Anong effect? Gera. So, mas malawak na. Do, alam natin na mali yung ginawa ng MI. Pero, ang kailangan kasi natin dito is yung restraint. Yung maturity ng mga tao natin na nasa ground. Dito talaga masusubukan. Kasi at that time, hanggang ngayon, meron tayong tinatawag na CCCH, at saka yung AJAG, Ad Hoc Joint Action Group. Ito yung mga grupo na nagkikater ng merong MI dito, meron ding AFP. Ito yung mga nagkikater ng mga complaints, ng mga violations sa part ng military o ng MI while in the course ng negotiation sa peace talks nga. And ang problema lang, kasi nga alam naman natin, hindi lang naman MI yung nasa area. Alam natin may NPA, merong MN na napakarami din. So, anong nangyayari, yung mga MN minsan nagtatampo na bakit MI lang yung kinakausap. Pero okay lang yun kahit magtampo sila. Ang mas matindi, kung may kausap ka na MI, may concern na iparating sa'yo, na alam mo ang hinihingi niya is ikakapahamak ng MN. So, paano mo ngayon yan balansehin? Halimbawa, nagkarido ngayon yung MI at saka MN. Ngayon sabihin ng MI, sir, gusto ko kunan ng armas yung o sir, gusto kong bumawi doon sa MN na ganito. Ito yung mga bagay na dapat pinapaintindi natin sa mga tropa sa baba, especially junior officers na nasa ground.
Kasi anything na gagawin nila ay may implication sa malaking situation dito sa area natin. Kunting mali lang 'yan. Especially pag may mga situation na nagkaharapan kayo ng mga armed group na nakita mo na, alam mo naman na ang MI, alam mo, hindi authorized dito. Biglang napunta sa ganung lugar. Nandun ka, sundalo. Ang mindset natin, pag may kalaban, una-una, putukan mo. Pero sa situation na yon, alam mo naman na meron ka pang pwedeng gawin maliban doon sa putukan mo yung kalaban. So dito matitest yung yung patience at saka maturity ng tropa kung paano niya basahin yung situation and paano niya i-handle yung situation. Kasi nga wala ka naman ng time na tatawag pa sa AJAG o CCH na may violation yung MI. So sa level mo, ikaw na mismo mag-decide. Paano mo i-handle yung commander doon? Oops, commander, pasensya na, pero ito, bawal tong ginagawa natin na ganito. Kaysa naman putukan mo agad. So, napakaraming paraan na pwede mong gawin na hindi naman violente. Kasi ang turo sa atin, puro away kung tutuusin. Pero dito sa area na 602, ito yung pinakamalaking test. Yung patience at maturity ng mga junior officers natin to handle situations like this. Alam naman natin na yung gera hindi naman nagsimula sa awayan ng dalawang general. Karamihan ng malaking campaigns natin nagsimula sa awayan ng dalawang tenyente o dalawang squad leader. So dito, ito yung venue na nakikita natin yung ganitong situation. Kaya dapat dito papasok yung role ng mga senior officers kung paano niya i-cascade at ipaintindi sa mga officers niya on the ground and eventually sa tropa niya na nakaharap diyan, nakasalamuha sa mga tao na ganito ang pag-handle ng situation. Hindi lahat nakukuha sa putukan. Siguro yun lang yung ang isa sa mga aral. And maliban diyan siguro, lalo na kasagsagan na naman ng mga talks natin, ang isang may tulong natin based on my experience that time as junior officer ay kausapin din yung mga ibang grupo na hindi involved sa talks para at least mapanatag din yung loob nila na hindi sila napabayaan ng gobyerno. Kasi tayo lang naman yung semblance ng government sa lugar nila. Kung walang mag-explain sa kanila ng ganon, walang magpaintindi sa kanila ng ganon, sinong gagawa nun? Tayo lang yung nakakapasok sa mga community nila. Kaya dapat tanggapin na natin na part yan ng role natin na ipaintindi sila na lahat kayo binigyan ng importansya ng gobyerno. Nagkataon lang na yung pag-uusap sa kanila ay nasa ganitong stage na. Pero remember, kayo din naman kinausap before and hindi natatapos yon. Tuloy-tuloy yung tulong sa inyo. Nagkataon lang na hindi talaga siya one time din nabibigay yung mga tulong. So, mga ganung bagay, tulungan mo na ipaintindi sa ground na hindi kayo pinabayaan. Kasi remember, maraming mga matampuhin, especially yung mga commanders na pag nakita nila ibang commander na yung kausap, especially ibang grupo, magtatampo yun. So, dyan tayo papasok. Dapat i-engage natin nag-i-engage lahat ng stakeholders nila, especially yung mga armed group o mga peace-inclined armed group sa area kung saan tayo. Yun lang siguro. Yan ang mga Tony, for the benefit ng ating kababayan. Kasi at that time, ito yung seed ng what we have now as the, Yes, sir. di ba? BOL and next month nga yung parliamentary election. Pero ilatag mo nga yung players at that time. Kasi Yes, sir. pang public na, sino yung players na to Yes, at that time? Actually, ang mga players naman nito at that time, maliban sa mga peace panel ng AFP, yung peace panel din ng MI. So, ito yung mga nag-uusap parati sa mga exploratory talks, madalas dyan sa Malaysia. And while ongoing ang talks, meron tayong mga tinatawag na IMT, yung mga International Monitoring Team. From the different countries ito, yung composition nito. Composite to sila. Sila yung mga nag-iikot sa mga military camps at saka communities ng MI na especially may mga issues. Sila yung nagbabalidate. And meron din tayong tinatawag na ad hoc
Joint Action Group, yung AJAG. Ito yung mga nagkikater ng mga violations. Kasi bawat nakikita nating violation ng magkabilang partido, magko-communicate tayo. Halimbawa, kami sa Army that time, may makita kaming MI na nag-uniforme, may bit-bit na baril sa unauthorized na lugar, pipicturean namin yan. Gagawa kami ng communication address to AJAG na may violation yung MI. Then, papadala nila sa counterpart nila na MI ng AJAG para siguro i-sanction nila yung mga ganon. And, madalas, pag walang action yung party concerned dun sa mga reklamo na puno na, madalas ito yung dahilan na nagkakagulo yung isang area kasi napupuno din yung gaya nito sa North Cotabato. Ilang beses nagsara yung highway ng Kidapawan to Kabakan diyan sa may area ng Patadon. Nagsasara yan kasi nag-aaway yung MIMN diyan. Ang MN dati gagawa ng magpa-blatter sa pulis, sa barangay, tapos nagreklamo sa amin. Kami naman, gagawa kami ng sulat sa AJAG, iparating namin yung violation. Tapos, series of, complaints. Kung walang action, susulat yung munisipyo sa amin, request for military action. So, diyan minsan nagkakaroon ng putukan pag nag-request na ng military action. And, automatic, pag may nangyari, darating yung IMT. Ang IMT, sa totoo lang, ang perception ng iba ay bias to. Para sa akin, hindi bias yung IMT. Ang assessment ko, fair naman sila. Basta sa part ng AFP, ilatag mo lang talaga. Hindi yung puro buka-buka. Dapat nakadocument lahat yan kung may nakita kang violation. Gaya sa amin, nakapagputok kami ng kanyon. Tapos, may encounter. Pumunta sa amin. Ay, ano naman yun? Yun naman talaga po yung proseso. And pinakita namin na, sir, ito yung mga complaints namin, ito yung mga documentation, ito yung blatter ng police, ito yung blatter sa barangay, ito yung request ng munisipyo at ng province na military action para sa series na ganitong mga violent mga actions ng grupo. Pagkakita ng IMT, di tanggap nila. Okay, sarado na yung kausapin naman nila yung counterpart nilang MI. O may problema pala, MI. Pero may mga instances din talaga na may MN din na nanggugulo. Kasi nga gusto nilang maging relevant din. So dapat balansehin din natin. Kaya nga sinasabi ko po dito, sir, na sa part ng military, especially yung nasa ground, very challenging yan. Dapat basahin mo yung situation. Kung ginagamit ka lang o gumagawa lang ng senaryo itong magkabilang grupo para humingi ng simpatya o ma-delay o maapektuhan yung peace talks, nasa atin yun sa ground. Kasi kayo yung nasa baba. Kami na nasa staff, mag-rely din kami sa input nyo na kung ano bang nakita yung situation. Though, may mga operative ako na mag-validate, pero mas naniniwala ako sa inyo na mga platoon leaders o company commanders na nandun talaga, nakita yung situation. Yun siguro, sir, ang isa sa mga situation na maraming kapulutan ng aral. Yun nga lang, ingat din kami. Kasi nga, wala namang ibang gusto yung government, especially sa military. Ang gusto rin natin is peace talaga. Kasi mahirap din yung magkagera. Pero, there are times talaga na hindi mo maiwasan. Kasi, meron din talagang minsan mga nagpo-provoke. Sige nga, ikwento mo nga yung mga provokers. Ang tanong na lang dito, ang una mo talagang tanungin dyan, pag nag-provoke, identify mo kung sino. Pag na-identify mo ng sino, ang next na itanong mo dyan, anong interest? So, doon ka lang maglalaro, sir. Sino nag-provoke? Anong interest nila? Kasi minsan, kahit sa grupo nila, meron ding iba dyan na ayaw. Halimbawa, meron siyang gustong nilalabi na ipasok doon sa hindi na pagbigyan. Ito yung minsan magpaparamdam, magkukos ng mga harassment, grenade throwing sa detachment. Ito ng mga tao, sir. Ganon din yung sa MN. Meron ding iba dyan na mag-provoke, na may kunting hiningi, na ganito, ganyan, hindi na pagbigyan. Mag-create ng senaryo. So, tayo, military, yung judgment natin, dapat nabasa natin yung situation. Huwag tayong impulsive na pag nakita mo yung ganito agad yung action mo. Hindi, tingnan mo muna. Sino nag-provoke? Anong interest? Para mas malawak yung
pag-unawa mo. Kasi pag gumawa ka ng aksyon na sinakyan mo yung pag-provoke niya, hindi mo na mabalik yan later on. Kung saka mo pa i-find out na sino yun, anong interest niya. Baka sumakay ka sa gusto niya. So, yun yung isang dapat malaman natin. Sinong nag-provoke, anong interest niya, para alam natin kung saan tayo papasok. Di kasi ganito ba? We are trained to be aggressive. Yes, sir. Aggressive warriors. Pero dito kasi, you have to balance aggressiveness with Totoo yung restraint. restraint, sir. Yes, sir. Sige nga, personal mo personal Yes, sir. experiences mo. Dito papasok yung Intel works sa sinasabi mo. Tama yung sabi mo po, sir. Yung aggressiveness natin at saka restraint natin. Yung restraint natin, ang nag-influence sa'yo niyan is base doon sa prior Intel mo. Na ibig sabihin, kung nakita mo naman na yung presence nila sa isang lugar na unauthorized is kaya mong kontrolin. So nag-exercise restraint kasi in-engage mo lang, kinausap, hindi mo pinutukan. Pero pag may prior knowledge ka na ang gusto talaga nito bumawi sa military kaya pumasok sa area, yung restraint mo medyo itabi mo yun, sir. Buga. Ang posture mo buga. So malaking factor yung Intel side doon, sir. Na dapat may prior Intel, sir. Nabasa mo yung situation bago kayo umabot doon, sir. Yun naman yung factor doon, sir. Sige nga. Ito kasi medyo kapitan na kapitan ka pa eh. Yes, sir. 30s, early 30s. Yes, sir. For the benefit na other, professions and professionals sa other industries, iba kasi yung mga experiences na inilalatag, nararanasan natin Yes, sir. dito sa mundo natin, di ba? Opo, sir. Sige nga, yung mga tipong, ano yung mga hindi mo makalimutan na learnings mo at that time na ito pala yung profession ko, ito pala yung leadership, ito pala yung mga values ko dapat na dala-dala. Yung, actually, mamaya yung sulu mo ito, dito pa lang tayo. Dito pa lang sa Maguindanao. Kasi ibang level kasi yung exposures mo, di ba? Ang isang learning talaga, sir, na hindi ko rin makalimutan, sir, though hindi ko na elaborate yung iba, sir. Yung sa leadership matters talaga, sir. Walang mahirap na trabaho, sir. Ganon? Again? Leadership, sir, matters, sir. Sa dami kong dinaan ng commander, sir, walang mahirap na trabaho, sir. Nasa leader lang yun kung paano niya sir, ilatag, sir. Sige nga. Please elaborate. Kasi minsan, sir, staff ka, aggressive ka, gagawa ka ng awkward. Kasi nakita mo, kailangan talagang gawan ng action, sir, eh. Present mo sa commander mo. Sabihan ka, no, Tony, it's not our job. So, may mga bagay talaga, sir, na kahit sabihin naman natin, sir, napakadaling trabaho. Pero meron talagang commander pa rin na, sir, eh, masalimuot yung mundo na yung pag-execute, napakasimpleng bagay, ginagawang komplikado, sir. How much more pag nasa combat area ka, sir? Ganon yung maabutan mo. Kaya malaking factor din sa mga junior officers, sir, yung maabutan nila ng mga commander, sir. Kaya nga, sa nakikita ko, sir, malaking role ng mga battalion commander, sir. And din yung mga staff officers, malaking role dyan, sir, para pag-nurture dito sa mga bagong report, sir. Kasi kung naabutan nila yon, biro mo, magsama kayo dyan ng 2 to 3 years sa isang barracks. Magkasama kayo, breakfast, lunch, dinner, parati kayo nag-uusap. Imposibleng wala kang makuhang doon, sir. So, sa kampo, sir, malaking bagay yung sir, yung environment na naabutan mo dyan, sir. At saka, yung mga personalities na andyan, sir. Di kasi yan eh, di ba? It's the art of di iba kasi yung sa level din natin, discipline, at the same time, ikaw kailangan mo maging creative, pero kailangan mo ring, follow the commander. All of the above. Mag-adjust ka talaga, sir. Mag-adjust. Gusto ng commander mo, sir. Oo, kasi ikaw, commander ka, hindi magiging baron yung isang kadete kung hindi high potential, bottom line. And si Colonel Bulao kasi was the baron of his class. Prime leadership, yan. Yet, dito kasi, hindi ka naman palaging commander. In fact, mas marami yung time mo as a staff officer. O staff officer na
kasi ultimate yung mga ganun kasi Yes, na sir. experience eh. Yung Maguindanao mo. Sige nga Banat, staff officer role. Yes, pag staff officer ka, sir, tama yun, sir. Challenging talaga. Ikaw yung mag-adjust. Hindi naman pwede yung commander mo yung mag-adjust, sir. Eh. Pero ulitin ko nga po, sir, napakalaking factor pa rin yung yung commander mo na kasi hindi naman lahat ng officers pare-pareho ang level ng pinagdaanan, yung exposure, sir. So, it's just hindi mo kasi pwedeng pakawalan lang yung isang officer, sir. Eh. Kailangan mo rin siyang i-guide na kung paano niya ma-attain yung task na binigay mo sa kanya. Actually, yung mindset ko before, sir, ng kapitan, sabi ko nga sa sarili ko, anytime pwede akong lumabas ng serbisyo. Kasi may mga time din talaga, sir, na hindi kayo magkasundo ng commander mo. May minsan may mga prinsipyo na hindi pwedeng baliin, sir, eh, na kailangan mo ring panindigan. So, to the point na nireklamo kami ng commander namin, pinag-report kami kay division commander, harap kami doon. So, may mga ganong situation na kung nadaanan, sir. And nadaanan ko rin yung situation na yung mga seniors natin na nag-aaway, sir, nagmumurahan, mga star rank na, sir. Pero ang kagandahan naman is about sa trabaho. Dahil sa pressure nga na, halimbawa dyan, sa Sulo, dahil sa pressure nga na gusto mong ma-free yung Abu Sayyaf, ngayon mag-aaway kayo ng approach kung paano i-handle. May commander pa na magsabi, yung sinasabi mo, sir, pang pelikula yan. So, hindi totoo yan, sir. So, doon nag-aaway sila. Pero ako, masaya ako kasi ang interest nila is para sa mission eh, na ganun yung desire nila. Hindi lang pinakawalan yung mga staff ba na, bahala na kayo dyan. So, kaya nga sabi ko nga sa mga juniors dyan, normal yan. Mag-away-away yung mga commander, magsagutan, magtaasan ng boses. Basta for the mission. Mas maganda yon kasi mas may maganda tayong output na makukuha out of that. Pero mo pinag-awayan nila yan para may result lang itong ganitong concept natin, ganitong approach. So, ganun lang yun. Pero sa ating nga naman sa officers, especially mga kapitan, natural tayo talaga mag-adjust sa commanders natin. Pero sa level naman ng batalyon, pag may mga bagong dating na teniente dyan, remember, kayo yung mentors ng mga yan. Though kahit ano pang naabot niyan sa PMA o sa OCS, top ng class o hindi, malaking factor yung role nyo dito sa pag-mold sa kanila. Kasi 5 years kayo magsama dito, ikaw yung tinitingala ng mga yan, ikaw yung magbigay ng first impression ng service sa kanila. Pag yun yung unang pumasok sa utak nila, may problema tayo. Lalo na kung mali yung naibigay mo. So, para sa akin, bigyan natin sila ng environment na makapag-grow sila. Sabi nga lang, bloom where you're planted. So, bigyan natin sila ng magandang opportunity para dyan. But, dapat yung watchful eye natin na tumingin kung nalilihis na o hindi, dapat andyan parati nakatutok. Though hindi mo siya sinasakal. Binigyan mo siya ng leeway na mag-grow. Pero, nakatutok ka pa rin. Kasi pag sa tingin mong medyo lumilihis na, pasok ka. Yun naman yung observation ko lang, sir. Yung nga kasi dito nagsimula tayo sa intricacies of the peace process. Yes, sir. Di ba? Doon tayo nagsimula. Pero ito kasing ending nitong episode mo na to, pumapasok tayo sa leadership, mentorship. Kaya nga, itong final minutes nitong episode mo, service. Yes, sir. Sige nga, simulan mo sa pagkakadete mo. Yes, sir. Yung service naman talaga, sir, unang-una, hindi kasi ako galing sa military family po, sir. Ako yung first family namin na pumasok sa service. In fact, dalawa kami ng kapatid ko, sabay nagkadete. Nag-resign yung kapatid ko, nagkasakit. And even nung kadete ako, may mga challenges din sa buhay. Kaya nga hanggang saan sinusundan ako ng problema. Walang unit na walang problema po. Pero awa ng Diyos, lahat naman nalampasan natin. Ang pagkakadete ako, madi-discharge na kami. Nandun kayo doon, sir, sa PMA that time. Nagkataon lang, napalitan yung commandant. Pumasok si General Ortiz.
Yung discharge namin, naging class 2. So, nakagraduate kami sa, Nandun ako nun. sir, sa 2005. Mm. 4 kami mag-roommate, sir, for discharge. Mm. So, kaya nga, every time na magkita kami dyan, Ortiz, ang tatanong niya sa amin, kumusta yung roommate mo? Sir, awa ng Diyos, buhay po kaming lahat, sir, at nasa service pa. So, yun lang yung conversation naman ni Sir Ortiz. And, yung pagbabaron naman, never ko rin in-imagine yan na makuha ko, sir. Never in my wildest dream, sir, na inisip ko yan. Ultimo nga yung pagkakadete, wala sa ano ko yan. In fact, ano ako, walk-in applicant ako. Narinig ko lang sa radyo, may exam. So, nag-exam ako, awa ng Diyos, nakapasok. So, ganun siguro talaga, sir. Lahat, wala akong ina-aspire na position, sir. Even yung mga staff position. And never din ako sa buong service ko na nakiusap na, sir, baka pwede mo akong gawing S3, S2. Though may gusto ako dun. Gusto ko yung posisyon na yun. Pero, never ako nag-utter ng word na, sir, baka pwede ako dyan. Doon magpaparamdam ka, nagpapakita ka na ano, pero hayaan mong siya yung magsabi. Kasi ako nga, sir, ayoko nga mapahiya. Baka humingi ka ng pabor, sir, baka pwede ako mag-S2 dyan. No? Tapos hindi mapagbigyan, baka malo-moral ka. So, yun yung naging, ano ko, sir, yun yung naging mantra ko sa buhay pagdating sa positioning. Inayaan ko yung commander o yung officer na makasama ko kung saan niya ako ilagay. And then, kung may makita naman siya sa'yo na kung saan ka pwedeng maging effective, ultimately, ilipat ka rin niya dun eh. Na, oy, ito pala yung talent nito. Pwede itong ganito. So, ganun po lahat ang naging ano ko sa service, sir. Yun din yung sinishare ko sa mga officers ko. Na, alam ko may mga gusto kayo. Pero, ang ano ko lang, never na lumapit na, sir, gusto kong magganito. Magparamdam ka lang. Kasi alam naman niya, kilala ka rin niya. Kasi hindi ka naman lalapit sa hindi mo kilala. Lalapit ka lang sa kilala mo. And alam niya kung ano yung karakas mo, anong talent mo, saan ka pwedeng ilagay. The mere fact hindi kanya nilagay doon, na nagpakita ka na sa kanya, ibig sabihin, alam niya na hindi ka pwede doon. O may mas maganda pa siyang plano para sa'yo. So, wag magginanakit. Ang importante lang, nakita ka niya, naramdaman ka niya, kung meron kang gustong hingiin sa kanya, o gusto mong lumapit, o gusto mong mapunta sa unit na yan, huwag mag-volunteer ng mga ganong, ano, sir. Siguro sa trabaho pwede mag-volunteer, pero yung positioning, hindi ko sila na-encourage na magsabi, sir, na, sir, baka pwede ako mag-ano. Ako sa experience ko lang, yun yung gusto kong i-ano sa kanila. Kasi, niwala kasi ako, kung binigay sa'yo yan, may purpose yan. Kung ikaw yung nag-demand dyan, hindi ka gustuhan ng taas yan. Vulnerable ka sa kapahamakan dyan. Yun lang yung ano, kansawa ng Diyos, nag-survive naman tayo kahit na kasi yung pagiging S2 ng ito, hindi ako laking ano, sir, hindi ako laking 6ID. Galing akong Samar, doon ako nagtenyente, doon yung batalyon ko. Napunta ako sa Ismincom kay Sir Tabaquero. After nun, nagtaka nga sila bakit hindi daw ako nag-stay ng Ismincom. Ba't gusto kong lumabas? So, nag-6ID ako, 602 ako. Ang kagandahan kasi sa 602, kaya sabi ko, dahil kumpleto yung threat doon. Kalakasan ng CNN, buong North Cotabato sa amin, sir. Mm. Yung dyan sa CNN, ano ba tawag natin doon? CPP, NPA, NDF, sir. Oh, pero CNN, ano nga ba CNN? Ang dami na kasi natin tinawag sa kanila. CPP, sir. Ang C. N, sir, NPA, N, NDF, sir. Okay. CPP, NPA, NDF, sir. Kasi kalakasan talaga yan dyan. Yung sa Makilala, Magpet, papuntang Caracan. Tapos, kumpleto rin sa SPSG. Nandyan yung, ano, sir, nandyan yung MN, may MI, may mga KFR pa dyan. So, napakaganda, sabi ko, okay yan. Pero never ako nagsabi, sir, kung anong posisyon ang gusto ko, sir. Kasi, mamaya, mag-demand ako na, maghingi ako ng ganitong posisyon, di ako mapag-deliver, di ako pa iksisihin, sir. So, report lang ako, sir. Inayaan ko yung commander ko kung saan niya ako ilagay. So, nilagay niya akong S2, sir, S7.
Nung unang dating ko, yes sir, yes lang ako. Kasi ang kultura kasi dyan, 6ID, kung sinong, yung mga mag-S2 kasi sir, nakahilera na yan sir eh. Yung mga laking ano dyan. Taga dyan. Oo, sir. Basta laki dyan. Oh. Eh ako out of nowhere sir, bigla akong naging S2. Hindi rin naman ako MI sir. Tapos, bro, tinanggap ko lang sir. Sabi ko, yun itong binigay sa akin ng commander ko. Di, awa ng Diyos, napanindigan naman. Tapos, nung pagpasok ni Sir Tomaro, nirelieve niya ako na, sir, 7, nag-S23 ako, dual. So, okay din naman, sir. And, napakaraming learning, sir. Iba-iba talagang ugali ng commander. May commander na puro kanyon ang trabaho, sir. May commander na puro away yung hanap, sir. May commander na yung gustong isolve yung lahat yung problema ng ng community. Hanggang sa gusto na magkaroon ng sariling settlement yung IP na mga ganun sir ba na approach. Pero tayo, sunod ng sunod lang tayo. Magbigay tayo ng suggestion na mag-support doon sa gustong mangyari ng commander natin. And that is the essence of being a staff officer. Yes sir. Sunod ng sunod sir. Basta makapag-complement yung effort mo sa gustong mangyari ng commander. Ultimately, siya naman yung mag-decide. Medyo mahirap pala talaga. Hindi feasible to. So, ito na lang tayo. At least, siya, yung realization, nanggaling sa kanya. Pero sa part natin, natulungan natin siya na paano magawa yung gusto niyang gawin, sir. That is the essence of followership, professionalism, service. Yes, sir. Mula kay Colonel Bulao. Next episode niya, ito yung kanyang Davao experience. Yes, sir.